Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Narito na si Niman ulit. Nagbabalik loob. Sa chess.com ay pinayagan na siyang maglaro. Kahapon lang, no? Chess.com titled Tuesday, Blitz 11 rounds with system, early edition at late edition, nakapaglaro na si Hansmoke Niemann. At ang napili kong best game ay kontra kay FIDE Master Tanito Luwa Adewumi, yung batang pausbong ngayon ng USA, ano, pero hanggang ngayon FIDE Master pa rin. Nag-aabang ako na maging IM yan at maging GM, pero medyo nahihirapan yata si Adewumi. Lumabas po ang statement sa chess.com na ayos-ayos na, areglado na kina Nakamura, Magnus Carlsen sa chess.com. Mapayapa na ngayon, ano? Wala na yung mga losot-losot na yan. Payapa na, bati na sila. Hindi na po kailangan isa-isahing basahin pa ang statement, sa madaling sabi, bati na. Okay, abangan natin si Niemann sa kanyang paghataw sa mga elite round robin tournaments ulit, lalong-lalo na pag nakaharap ni Magnus. Yan ang kaabang-abang. Okay, ang ginawa ni Niemann dito, nag-E4, C5 si Adewumi, si Cillian, at nag-B3. Yan. Iniwasan niya ang bata sa main line open si Cillian dahil ang mga bata po ngayon magaling talaga sa mga bookline dahil sa influence ng computer. Pero pagka ganito nag-B3, aba, medyo panligaw yan. Nag-A6 muna, Bishop B2, D5, kinapture, capture, G3. O, diba? Grabe diskarte ni Niemann. O, double fianchetto gagawin. Knight C6, Bishop G2, Knight F6, Queen E2 check, Bishop E7. Ayan. Ngayon pa lang nangyari ang Bishop E7 na ginawa ni Adewumi. Kasi sa mga nagdaang laban, Bishop E6 ang ginagawa dito pangharang. Bakit? Kasi nung nag-Bishop E7, may simpleng good move dito si Niemann at nakita naman yon. Bishop takes knight. Ang ganda. G takes F6. Damaging kagad sa pawn structure at syempre makapagpapahina yan sa king side pag nag-castling. Diba? Butas ang G-file eh. Nag-castle, tiniis na lang ni Adewumi. Tinanggap na lang niya, sige, castling na lang kahit na medyo damage. At nag-knight C3, develop, F5 para ang plano ay mag-B-bishop F6 para ilalagay sa fianchetto at masabing hindi maatake kaagad ang king side. At nag-knight E5, Bishop E6 kasi kakapturin yung pawn sa D5 kaya dinipensahan muna. Kinapture, capture. Talagang nilagyan ng dalawang double pawn si Adewumi. Bishop pair pero merong dalawang double pawn. Queen H5, nagsimula ng i-pressure ang king. Bishop F6, Rook AE1 at nag-Bishop G7. Ayan. Dito kasi, sa usapang exchange mga kamatyas, baka maisip nyo, Coach, ba't di kinapture ang knight? Para kahit papaano, may double pawn din si Niemann. Kaso ang problema dyan, yung pawn sa F5. Yan ang problema. Kasi pwedeng mag-Bishop H3 mamaya, F4, Rook E5, pilahan ng F5 hanggang sa bumagsak. Delikado yan. Bad bishop pa ang nasa E6. Kaya nag-Bishop G7 muna, Knight E2. Iikutan, pupunta naman sa F4. Queen F6, Knight F4 at nag-Rook FE8, C3. Para walang pasok ng queen doon mamaya na makapanggugulo-gulo. At nag-Bishop D7, tapatan ng tore, nag-Knight D3. Atake sa C5. Queen D6 dinipensahan. Bishop H3, yan namang isang pawn ang inatake. Dinadaan ni Niemann sa experience sa pawn structure na basahan. At nag-C4, Knight F4, takes, Queen H6 para pilitin ng ma-exchange, Queen F3. Siyempre, kailangan umiwas mga kamatyas. Pag, lalo na kayo ang nasa attacking side ba, iwas ka. Pabor yun sa kalaban mo pag nakipagpalitan ka. Under attack siya eh. Nag-Rook E4, Bishop G2, pumatong battery, Queen D1. O, di nakatreat ang tore. Rook E7, D4. Napaka-healthy ng pawn structure ni Niemann. Ganda ng pawn structure. Queen D6 at nag-B4 para walang chance to play C5. Nakalak na. Bishop H6 para kakapturin, umiwas, Knight D3, F4. Ayun. At last, mawawala na rin ang pagka-double pawn. May exchange na. Nag-Rook E5.
F6 paalis, kinapture na, capture, at nag-queen D2. Yun lang. Nakapin ang bishop. Bishop G4 para may threat to play rook E2, rook E1, pinigilan. King G7, takes, at nag-knight takes F4. Sinimplihan lang ng linis. Kinapture na at napilitan si Niemann na capturein ay, ang gamitin ay G-pawn. Kasi, pag kinapture yan, aray, mayroong queen E1 check, bishop F1, may bishop H3. Mamamatsyas ang white. Kung makacheck man doon, isa lang yan. Pag king G6, wala nang check. Kaya kailangan maingat tayo mga kamatsas. Makita natin ang mga sundot-sundot sa back rank para hindi tayo madelikado. Kaya G-pawn ang pinang-capture. At nag-queen E6. Medyo nakaporma dito si Adiwumi. Medyo nakasurvive. Bishop F1, Bishop F3. Nako, magku-queen H3. Mamatsasin ng white. Nag-H3 pwersado yan. Queen F5, nag-Queen E3 pang paalis, Queen G6 checking H2, at nag-Bishop E4, Queen G3. Ayan, this time ay talagang hinamon na ni Niemann. Bakit? Ang problema dito ni Adiwumi, yung pawn sa A6 ay anytime babagsak, hindi kayang iligtas. At nag-King F7, capture. Kapansin-pansin din sa endgame conversion na ito na karamihan, halos lahat, no? Nasa dark squares ang pawns, hindi tatamaan talaga ng bishop eh. Kinapture na, King E6, King G3, King D6, Bishop E2, at nag-Bishop F5. Okay, tapos na ang opening battle, ang middle game battle, panibagong battle na naman. End game, dapat matibay rin ang kaalaman natin sa end game mga kamatsas. Bishop E4, ayun, dito, pakiguess nyo po ang interesting move na ginawa ni Niemann. Napakaganda. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats mga kamatsas. F5. Interesting para sa akin yan. Sacrifice. Nag-G5 lang. Bakit hindi kinagat ang sacrifice? Pag pinang-capture ay bishop, may bishop takes, pawn takes, king F4, king E6, damang-dama ng puti ang sobrang pawn. Bibitaw ang black king, makukuha ang F5 pawn. Okay? Yan. Kapag ang pinang-capture naman ay G-pawn, magbi-bishop D1. Tapos, nandito pa rin ang king F4 na paparating at magtutuloy-tuloy ang sobrang H-pawn. Damang-dama ng puti yan ang sobra dyan. Okay? Ang ganda ng endgame dito ni Niemann. Kaya nag-G5, nag-F4. Time na para tanggalin ang pagka-double pawn. Bishop D3, takes, nilinis na. Takes. King E7, King G5, Bishop E4, check. King F7 at nag-Bishop D7, babagsak naman ang pawn sa C6. Napakalinis ng execution sa endgame na ito. Nagsimula sa opening, nilagyan ng dalawang double pawn, at yung middle game naman, controlled hanggang sa na-convert sa endgame. Yan ang problema sa may mga double pawn. Pag umabot ng endgame, lugi talaga. Ayan o, na-convert ni Niemann ng malinis na execution, same colored bishop ending. Si Adiwumi, nag-aabang ako na maging GM talaga yan kasi halos kapanabayan ni Mishra yan yung youngest GM, pero parang hanggang ngayon, FIDE Master pa rin. Yan po mga ratings nila ay Blitz, chess.com rating ha. 29-14 kay Niemann, 27-78 kay Adiwumi. Mataas na rin. Maraming salamat po mga kamatsas. Muli sa mga gusto mag-avail ng kamatsas merchandise, ang link ay nasa comment section below lang. Click nyo lang para makapamili po kayo. Ganun din, meron na tayong mga iba't ibang klaseng designs and t-shirts. Pili na po kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.